Yan mga paryente, isang magandang umaga. Ngayong araw po mahigit na po 2 buwan magmula nung binagyo ho tayo, yung bagyong Tino. At papakita ho natin yung pong kalagayan po ngayon dito po sa farm. Ito na po sila, napakaputi pa rin po kasi madalas pa rin daw umuulan. At yan, yung gamit po natin ng cellphone lang muna kasi yung pong ating action camera ay nasira po. Binaha rin po tayo sa bahay. Ay nasira po yung ating yung action camera po natin. At pagtiyagaan na lang po natin itong ating cellphone. Mayroon naman po itong gyro stabilizer. Yung pong bang hindi po nanginginig yung pong video po niya, pero maliit lang po yung capacity, yung storage capacity po nito. Ganun pa man, susubukan ho natin. Maiksi lang po yung natin, yung importante maibahagi lang po natin yung pong kalagayan ng ating farm. Parte po kasi ito sa ating report mga paryente. Ayan, sa ngayon po napakaputik, po yung ating kwarto mga paryente, kaya pinapalinis ko. Ang maano pa rin siya, maputik. Kaya ngayon po medyo pababalik lang po natin magmula nung Pasko, bagong taon. Ayan, pinapatira po natin ng power spray. Kasi yung tubig po nito mga paryente, nasa lang diyan may bakas pa nga yung tubig po rito Ayan kaya po ating CCTV camera, yung DVR po natin, sana po gumagana po ito. Ito po yung ating DVR. Binuksan ko na ito at pinapatayo po. Sana po gagana pa rin po yan. Yan, ito yung mga gamit po natin. I-sprayan po natin, power spray. Huhugasan po natin kasi napaka putik. At hindi lang yan mga paryente. Tinitirahan po tayo ng po dyan, yung daga. Ayan. Ayan, ngayon po sisilipin po natin yung ating pinapagawang bubong po riyan kasi madulas. Ito nga pala yung po ating holding pen mga baboy. Ito yung ating warehouse. Ayan, silipin ho natin kasi mayroon ho tayong kasamahan po rito, nadulas po, nabagok po yung ulo. Buti na lang hindi ho naapektahan yung wala hong kumbaga, hindi ho malubha, nabagok. Tapos pinapa-CT scan, wala naman hong problema. Yan, ito na nga pala yung po ating idinadagdag na bubong po rito kasi madulas po kasi rito. Dito po nadulas po yung ating kasamahan. At yun, hindi ho kasi ito maaarawan kasi nasa ilalim ho tayo ng kawayan, kaya naglulumot po siya. At dito ho kasi diskarga po ng ating feeds papunta nilalagay dyan sa ating warehouse. Ngayon po nagpalagay na rin po tayo ng kanal po rito sa harapan kasi yung tubig po riyan gagaling po sa kalsada, dito ho dumadaloy. At kaya naglagay ho tayo ng po rito kanal para ho hindi ho siya dumiretso po riyan kasi wala ding kwenta yung ating bubong kung sakasakali yung po tubig galing sa kalsada diretso po riyan. Kaya nagpalagay na rin po tayo ng kanal po rito para yung pong tubig na galing sa kalsada dito po siya dumadaloy at doon bumabagsak sa ating sagingan mga paryente. Ayan, ayan may mukhang tapos na po yata ito. At ang kuwang na narito kanina lang kani. Uy, di ba lagyo ra kayo? Tadi anay ni sir. Kare mo para okay ra. Oo. Baga ni nga okay sikit man po siya. Abi ko lagyo ra kayo. Pagano si dire katong idam ko di. Wanda kay sakan lagi di magabog to. Murag ang Ilan lang sakan ligi diha. may pa. Nya. Murag mo ni siya murag butangag ang para dili lisod ko Sige. Dili naman ni siya kakuan, bisag mo tagak tubig da adton man siya diretso dito. So dili ni siya ka kuan dire. Okay na ni siya.
Sa mga partner mo dire si Neil to man sa ko ano, rekig si Neil. Kung na ang partner na lang siya. Kami ang duty sa gapon di. Nganak. Bagan ko mas ngipon. Bagan na ako. Mo ba? Yo, practically. Humana na ni siya. Oh, noy. Yawa, pangkuan man na oy. Pangkondisyon man na. Sige, sige, thank you. Ayan. Sisilipin natin. Ito po ating harvest station. At ito po yung ating vermiculture. Dati, halos kalahati na lang po yung natira. Pero, ano, yung utos po na may-ari mga paryente, lilinisin ito. Alisin na itong ano. At yan pong, morning. Ay, Nas, Ling. Yung nakadapa po yan, yan pong dati po nating ano, garahe. Ito po yung garahe po natin. Mayroon po itong ano, bubong po natin. Yan, hindi pa na ano. Sa ngayon po ano, naglilinis muna tayo dito po sa paligid. Ayan, at buti na lang itong ating ano, harvest station, hindi po siya napuruhan. Kasi yung tubig, asa tong tubig, ano biro, man yung kakat-kat di river no? So wagin siya kakat-kat diri. Hindi po siya umabot po rito sa ano, ating harvest. So daghan ng yelo sa atong kuan diri aw mo dita ka ko ano. Sobra? Aw. Oo. At yun lang malaking nawala po rito mga paryente. Yung po ating mga crates. Ito po kasi yung pong nakalagay dito po sa baba, wash out po lahat. Ito po natira po rito. Ito po yung mga tray po natin nakalagay po rito sa ibabaw dito po. Kaya hindi po na-wash out. Itong parte nito. Napunit lang naman mga paryente. Madali lang ito aayusin. Nandito pa naman yung ano po niya. Hindi naman na-wash out yung net. Tapos sa loob, yung pong ating ano, yung UV plastic po natin. Tingin ko po ano, natanggal po yung ano po rito. Yung pong yung dugtong po niya kasi yun po no, makikita ho natin mayroon ho tubig po riyan kaya hinihila po niya, natanggal po yung ano, yung pong sa tingin ko natanggal yung ano, yung pong pinagdugtungan po niya. And dito naman sa ating mga kagamitan po rito, ang sabi nalinis na raw ito at ayan. At pati na rin po itong ano, yung ating tangke, pati na rin po yung makina po rito. Ayos na po daw. Ito na lang po yung kapirasong napunit po rito. At saka ito po yung bubong. Ito po yung aayusin po natin at gagawin po natin po rito. Tatanggalin po natin itong ating ano, yung ating bubong, yung ating UV plastic. Kasi hindi naman po ito ano naka-fix. Iniipit lang po itong mga paryente. Ayan din sa gilid. Iniipit lang po ito at mayroon naman po tayong allowance po riyan. Mga siguro 20-25 sentimetro. Sana po yung concern lang kulang po rito. Sana hindi po ito ano kumbaga ano, nagbibrittle po yung ano, plastic. Pero ito naman lumalaban kasi ito po UV plastic. Lumalaban po ito sa ulan at saka sa init. Sana ho hindi po siya brittle para po kaya pa rin po nating ipagdugtong. Sayang din naman mga paryente. Ayan. At ito naman po karsada po natin. Ito po sa ilalim po nito napaka-compact po nito mga paryente. Nagkataon lang na siguro mga 20 po yata sentimetro yung pong lupa na pumatong po rito. Kaya maputik. Gagawin na lang po rito aalisin na lang po itong mga lupa na to. Kasi hindi naman po pwede itong aabunuhan ulit, magastos. Tapos yung ilalim po nito ano na compact na po siya mga paryente, matigas na po yung ilalim po nito, napatungan nga lang ng ano, yung lupa. Yun na lang, dito pa nga may pumupuno po yung tubig kasi napaka kapal po yung lupa na pumatong po rito. Ayan, pupuntahan po natin yung po ating bahay kubo mga paryente. Ito nga pala yung po ating ano, nursery. Hindi naman gaano siyang ano. Okay. Tumaas po yung ano, lupa po sa ilalim mga paryente.
Yan, wala naman hong gaanong sira po yung ating nursery. Linisin lang po ito at magagamit na ulit ito. Ayan, diretso po tayo sa yung pong ating passion fruit po rito. Inalis na kasi bumabagsak na rin po yung yung balag po niya. At ito naman po ililinisin. Yan, silip po tayo dito po sa loob ng ating bahay kubo. Yan. Nung araw po ito po punong-puno po ng Carabao grass. Kaso natabunan po ng yung lupa. Kaya wala hong naiwan. Mayroon pa konti-konti na lang yung pong naiwan na Carabao grass. Pero madali lang naman ito. Mga parinti kasi itong Carabao grass, madali itong dumarami. Kaya magtanim ulit po tayo rito. Ikakalat lang po natin. Mga ilang buwan magmula ngayon, mabuo. Pupunuin na po niya. Ito po ating area. Ayan, mabuti na lahat itong ating bahay kubo hindi ho naapektahan sa kahit titingnan ho natin, medyo hindi ho katibayan itong ating bahay kubo kasi kawayan lang po yung poste po rito, pero yung sa hindi po nakakalam, yung sa ilalim po rito ay tubo po, bakal. Kaya matibay po itong ating bahay kubo mga paryente. Dumaan na po yung bagyong Odette tsaka bagyong Tino, hindi po nasisira ito po ating bahay kubo. At ito naman po yung gas range po dito. Ito wala pong problema ito kasi wala po itong electrical component, kumbaga linyada lang po ito, mga tubo. Kaya gumagana. Ako po check gagana pa ulit ito. Lilinisin lang po itong mga linyada. Yung pong ginawa ko po sa amin doon, nililinis ko pa yung linyada at yun, gumana ulit. Ito nga pala yung pong ating kusina. Sa ngayon po hinto muna yung pong ating libreng tanghalian kasi wala nga ho tayong ani kasi wash out po yung mga gulay po natin. Ayan. Medyo malinis na po yung ating bahay kubo. Lang po itong mag-replant na lang po tayo ng Carabao grass. Ayan, kahoy na inanod nung bagyo. Marami po itong grupo-grupo mga paryente ito. Ito yung pinakamarami. Dito po iniimbak po nila at dito po sa kaliwa po natin, mayroon din po rito. Bago ho tayo dumating po rito, marami po tayo nadadaanan po doon. Yan, ito po yung pinakamarami at silipin natin yung yung nakasira doon po sa ating layer scoop. Ang lalaki po ng puno. Ito mga paryente mga malalaking bato po ito. Ayan, marami po ito. Ito na lang po yung natira. Tinangay po doon sa baha. Ito, malalaki po ng mga puno po rito na tumama dito po sa ating layers. Kaya ito wala. Ito pa ang daming gapnod. Itong ang lalaking kahoy mga paryente giputolan ni Xavier Ito po yung nakasira po rito kasi yung isang po natin, ito pong breeders ko po natin, hindi naman siya gaanong napinsala. Pero ang nakapagtataka po rito, yung pong mga paitlugan po nila, punong-puno po ito sa paitlugan. Wala na ho tayong nakikitang malalaking butas po rito. Saan kaya dumadaan po yung mga paitlugan po rito. Ayan, pero tingin ko po yung mga paitlugan po yun, nadurog po yun. Nadudurog po yun, tapos kahit saan na lang lumusot. Kasi wala ho akong nakikitang malalaking butas po rito na dinadaanan po ng ganito ho pa siya kalaki mga parinte, yung mga paitlugan. At hindi naman po pwede nawawala lang sila po rito. Maaaring nadudurog yun, tapos itinangay po ng baha. Ganito po siya kalaki, kaya nakapagtataka kung bigla na lang nawawala. Ilan na lang ba itong naiwan? Parang dalawa na lang yata, ito at saka yung may isa doon sa unahan. Punong-puno po ito sa paitlugan. Ayan.